So yun po for today's video, ire-review natin itong Toyota Wigo G CVT. So paano? Tara, samahan nyo ako. Toyota Wigo 1.0 G CVT. Point A to point B, budget-friendly na sasakyan. Yung E-variant nito, nasa 690 yung price. Kung ako sa inyo, G na yung kukunin ko. Sobrang forma na, tsaka kumpleto na ng tech sa loob. Sa halagang 45k, sobrang sulit yon kung ako lang yung tatanungin. Ito na rin yung facelifted new generation since 2024. So wala ka nang aantayin na baka mapag-iwanan ka pag lumabas yung bago, di ba? Boxy yung mukha, sharp edges, napakaganda, new generation talaga. Ang dinismaya ko lang dito yung gulong. Hindi talaga ako fan ng isang kulay lang, lalo kung top of the line. Well, again, madali lang naman yan ipa-decals. Tara, ikot tayo sa loob. Wala siyang 360 camera pero pasok yun sa budget. Sobrang mura nito, mag-expect ka ba ng may 360 camera? Manipis yung handle, parang Avanza. Pero dahil maliit yung sasakyan, tingin ko okay to. Hard plastic yung armrest sa pinto. Pasok to sa budget, at least hindi nila ginawang fabric. Sobrang hirap talaga linisan nun pagka nagkalibag-libag na. Kaya kung fabric yung armrest nyo sa pinto, kung ako sa inyo, pabalutan nyo na ng leather. Driver side lang yung may automatic window control, pero okay lang din. Subcompact hatchback siya, so expect mo na parang sedan din na talagang magbe-bend ka ng knees pag uupo. Polyurethane steering wheel na merong media control sa may left side. Tingin ko pasok to sa budget at hindi rin naman ganun kasama. Di maganda yung infotainment screen pero sobrang dali lang palitan yan. Ang suggestion ko, maghanap kayo sa Orange app or T-app, tapos maghanap kayo ng home service installer sa Blue app. Siguro yung mga next gen na Toyota, tatanggalin na nila yung parang puzzle na shifter. Which is mas okay para sa akin. Ang ganda kasi nung leather na nakabalot sa shifting knob. Cup holder malapit sa shifter, hindi ako fan pero ingatan nyo na lang. May 12 volt socket din dito na napakadaling abutin. Tingin ko mas okay pa rin to kaysa dun sa mga nasa handbrake na 12 volt socket. Electric push start button, napaka-convenient nito. Nung una hindi ako fan yan pero nung nagkaganyan yung sasakyan ko, tuwang-tuwa din ako gamitin. Boxy dashboard, ang lakas maka new gen na mga ganitong klaseng design. Pag pumasok sa loob yung passenger, hindi mo na mararamdaman na ang liit ng sasakyan . Sobrang dami kasing sharp edges na nakaka-premium. Good job kay Toyota pero sana isunod nyo na yung mga MPV tsaka SUV at pick-up ninyo. And yes, wala yung paborito kong cup holder sa air vent. Nandun na naman sa pinto. Okay naman yan kaso di ba yuyuko ka pa para maabot yan? Dismayado din ako kasi tinanggal nila yung armrest compartment dito sa right side. Ano yan, cup holder na lang tayo. Siguro hindi nyo lang napapansin pero pag pumapasok kayo ng sasakyan, pinapatong ninyo yung siko ninyo sa armrest na yon, kaya sobrang importante nun. Manual handbrake, very good pa rin yan para sa akin. Hindi dampen na glove box, mas okay to, sobrang bilis. Mukha lang premium yung dampen pero ang tagal. Fabric seats, pasok to sa budget. Wala masyadong bolster so hindi naman kasi pang racing itong Wigo. Kaya sana ipa-leather seat nyo na lang din agad para hindi na mahirapan yung aircon ninyo sa dami ng alikabok. Tapos 5D dish matting din. Huwag nyo na lang pansinin yung kamay ko, umaasa lang ako na may cup holder pa dyan sa aircon vent. Tara, punta tayong second row. 5'6 yung height ko, nakasagad backwards yung driver seat. Testingan natin kung kasya pa rin ako. Kudos nga pala kay Toyota sa paglalagay ng slice na to sa likod ng front row seat. Ang laking bagay niyan kahit few centimeter lang. Bali, ito nga pala yung itsura ng first row natin. Napakaganda para sa akin. Lalo yung placement ng shifter na parang mataas siya ng konti. Para sa akin kasi importanteng maganda yung first row kasi dyan ka mamamalagi kapag ka nag-own ka ng sasakyan. Kayo rin ba? Ganun yung opinion nyo? Tsaka kung may nalampasan ako na details, pasabi naman para ma-improve ko pa yung mga susunod kong video. Aliw na aliw talaga ako dito sa upuan ng Toyota. Parang first time kong makakita ng ganito. Malaking bagay yan kasi yung mga Gen Z ngayon kung mapapansin ninyo, nasa 5'9 yung height palagi. Compare sa mga millennial na nasa 5'5", 5'6 lang halos. Very good to na merong cup holder. Hindi siya yung nakatagilid na parang pang tumbler lang. Pwede mong paglagyan ng take-out drinks na galing sa mga fast food. Okay na okay yan sa akin, wag lang tatapon. So yun, very comfortable tong second row ng Wigo natin, Very spacious kahit subcompact lang siya. Kaya kung ito yung budget ninyo, siguradong hindi na rin kayo magsisisi. Check natin yung trunk space. Nagulat ako kasi may suspension, parang nag-auto-open din siya.
which is good kahit wala gaanong tech at walang additional price sa SRP. Very convenient yung ginawa nila. At mapapansin niyo yung trunk very spacious din, no? Kasya yata yung 3 o 2 luggage. Tapos meron siyang takip dito na natatanggal naman at naiaangat para humiwalay yung trunk sa second row. So far so good. Sa presyo nito hindi ko in-expect na mapapabilib ako ng Toyota Wigo. Trivia lang, alam nyo ba na yung likod ng sasakyan ang pinaka nakikita ng ibang driver sa kalsada? Kasi yung harap pag nasalubong ka na, lumampas na kayo sa isa't isa, hindi na nakikita. Kaya importante din na remarkable at maganda yung likod ng sasakyan. So paano guys, hanggang dito na lang muna yung video natin. Pa-like and share naman, tsaka huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe para mas ganahan pa tayong mag-review sa mga susunod na panahon. So paano? Peace!